Sa gitna ng maalinsangang hapon, sa gitna ng dagat, makikitang naglalayag ang isang biday o bangka kasunod ng isang barangay o malaking bangka. Makikita ang dalawang makikisig na lalaki na lulan nito. Si Buyong Dumalapdap at ang nakatatandang kapatid nito na si Buyong Humadapnon. Nakatanaw sila sa isang isla, ang Tarangban. Ang isla ng makabandag na hiwaga. Nalalapit na tayo sa Tarangban. Hindi tayo pwedeng maantala sa ating paglalayag. Bilis! Paspas! Larga! Tigil! Sandali! Ang lahat ay natigilan sa tinig na ito. Makikita ang mga babae sa isla, pawang mga mukhang birhen at busilak sa kalinisan. Pero higit na kaakit-akit ang may-ari ng tinig. Ito ay si Sinangkating Bulawan, ang pinuno ng Tarangban. Buyong Humadapnon, huwag kang makinig. Hindi tayo maaaring tumigil. At paano kung isipin nilang hindi tayo marunong magbigay galang? Nabastos tayo. Paano kung hindi nila tayo paraanin? Pero At hindi napigilan si Buyong Humadapnon. Lumapit ang kanilang sinasakyang bangka kung saan naroroon si Sinangkati at ang mga dilag nito. Ako si Sinangkati. Mula nang ako'y isilang, wala pa akong nakitang nagdaan dito sa lugar namin. Nais ko lang itanong kung sino kayo at kung saang lugar kayo nanggaling. Kami ay tagapanay, katabi ng Manlubay, kung saan umaagos ang tubig, patungong malaking ilog. Kung mamarapati ninyo, nais ko lang ding itanong kung sino ang mga magigiting na Ginoo. Ako, si Buyong Humadapnon, at ito ang aking kapatid na si Buyong Dumalapdap. siya ang kinikilala at tinitingala naming pinuno at tagapagligtas. At kailangan na kaming umalis. Minsan lang may dumayo sa amin dito. Halika't pumasok muna kayo. Kumain, magnganga, magpahinga. Maraming salamat sa inyong panyaya, pero kami may misyon at kami lalayag na. Pero gaano man ang pakiusap ni Sinangkati ay di nito mapilit si Buyong Humadapnon. Hanggang sa ito'y may naisip. Nakikiusap ako mga Ginoo, konting panahon lang, may kukunin lang ako. At pumasok muli si Sinangkati sa loob ng kuweba. Habang naghihintay ay pinipilit ni Dumalapdap si Humadapnon na umalis na sila. Ngunit sa paglingon muli ni Humadapnon sa kuweba, natigilan ito. Dahil humantad sa kanya ang pinakamagandang dilag na nasilayan ng kanyang mga mata. Mga Ginoo, ang aking pinakabatang kapatid, si Lubay Haginon, mahubok-hubok. Sa isang iglap, napawi ang pagtutol ni Humadapnon. Sa harap niya ay nakatayong isang dilag na tila diwata. Ang balat ay tila garing. Ang matay kumikislap sa karimla ng kagubatan. Maligayang pagdating, Buyong. Ako'y magagalak kung ikaw ay aming magiging panauhin. Bakit naman hindi? Isang saglit? Isang gabi? Walang mawawala. Ngunit kapatid, huwag mong kalilimutan ang babala ng ating mga magulang. Minsan lang ang pagkakataong ganito. Huwag niyong pigilan ang tadhana. At sa pagpasok nila sa kuweba, isang kakaibang liwanag ang bumalot sa paligid. Ang loob ng Tarangban ay hindi ordinaryong kuweba. May mga bituing nakasabit sa kisame at sa sahig ay may usok na tila ulam.
Buyong Humadapnon, halika't maupo ka rito. Sa tabi ko, mainam bang mapag-usapan ang iyong paglalakbay? Hindi madalas dumaraan ang mga tulad mong matikas at matapang. Hindi ko inakalang sa gitna ng kagubatan ay may ganitong kagandahan. Tila isang panaginip. At kung ito'y panaginip, nais mo pa bang magising? Halina't magdiwang tayo. May mga inihanda akong awit at sayaw para sa ating panauhin. Ang gabi ay umusad ng tila isang masarap na halimuyak, masaya, kahali-halina, pero mapanganib. Habang si Humadapnon ay lumalalim ang ngiti, lumalalim din ang pagkalukmok niya sa bitag. Tulirong-tuliro ang magiting na mandirigma. O dakilang Humadapnon, bakit po ba't hindi mo pa ako nilalapitan? Takot ka ba sa liwanag ng aking mga mata? Ako'y naparito, hindi upang masilo ng iyong ganda. Ako'y may misyon. Misyon? Walang halaga ang misyon kung ang puso'y tuyot. Di ba't ikaw rin ay isang lalaking nangangarap ng pag-ibig? Isang lalaking naghahanap ng isang kabiyak ng puso? Humadapnon, huwag mong kalimutan ang babala ni ina. Ang kagandahan ay maaaring usok lamang sa mata. Ako ay isang mandirigma, hindi alipin ng aliw. Pero Sa gitna ng dilim, ikaw ang ilaw. Sa bawat hakbang, ikaw ang buhay. anong salamang ka? Itong bumabalot sa akin. Hindi ito salamang ka Humadapnon. Ito'y tadhana. Samantala, nagpupuyos naman sa hinigpis si Dumalapdap, lalo na nang lumabas muli si Humadapnon para sabihin sa kanyang, Dito muna ako, Buyong. Hindi ko na mapigilan ang sarili. Kailangang tapusin ko ito. Bago ka pa man lumusong sa dilim, mag-isip kang mabuti. Hindi lahat ng kagandahan ay totoo. Hindi lahat ng imbitasyon ay para sa kabutihan. Tawag lang yan ang laman, Humadapnon. Ano ito, Buyong? Parang may babala. Ang katawang ko'y parang tinutulak palayo. Parang may pumipigil. Iyan na nga ang sinasabi ko sa'yo. Bago magdesisyon, timbangin mo muna sa konsensya. Ang pagsisisi laging sa huli. Sa simula'y pagnanasa, sa dulo'y pagsisisi. Naunawaan ko, Buyong. Kung hindi ako palarin, doon ako mananatili. Pero kung kakampi sa akin ng kapalaran, babalik ako. Kung matagumpay, uuwi ako. Sana nga'y mapagtagumpayan mo. Kung hindi ako matalo, kung hindi ako madurog ng pagkabigo, ang katawan kong ito at ang kapalaran ko'y aking pananagutan.